Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ramdam ni Lucy ang kakaibang pakiramdam na muli siyang bumalik sa bahay ni Gael. Kung noon ay wala talaga ni Katiting na welcome ambience, kahit papaano ngayon ay hindi na mabigat ang pakiramdam niya. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maintindihan ang pagbabago nito ng mood sa kanya. Bigla itong naging malambing at masuyo sa kanya. Namula ang pisngin niya nang maalala kung paano sila nitong madaling araw. Nayakap siya nito. Gaano katagal niya bang pinapangarap iyon? Pero nilinaw nito na nandito siya bilang isang kaibigan. Ayaw na uli niyang mangarap. Ayaw niyang umasa dahil lang sa naging mabait na ito sa kanya. Pinapanood niya itong umakyat dala ang kanyang mga bagahe. Pagkatapos ay bumaba muli para kausapin siya. "Do you need anything?" Tanong nito. Umiling naman siya. "Okay na ako. Kailan ko lang pumunta sa cafe ni Abby." Kumunot naman ang noo nito. "Why? I mean, bakit ba lagi kang pumupunta doon?" "Nakakatulong yun sa trabaho ko." Tahimik kasi. "Anong ginagawa mo?" Nagkipit naman siya ng balikat. "Just report. Okay na rin yun, pero para hindi kita naaabala rito." "You're not bothering me. Nasa basement lang naman ako." "Ano bang meron doon?" Wala sa sariling tanong niya rito. Palagi niyang iniisip kung ano ang nasa likod ng ipinagbabawal na itim na pintuan. "Gusto mo bang makita?" Napatingin siya rito. Seryoso ang mukha niya. Gusto niya ba talagang ipakita sa kanya kung ano ang nasa likod? "Iniisip ko lang, hindi mo naman kailangang ipakita kung hindi talaga pwede." "Na, ayos lang, halika." Nag-alangan man ay sumama siya rito. He entered some digits. 110514. Ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Sa likod ng itim na pintuan ay isa pang pintong ngunit sa pagkakataong ito. Sa isang elevator na. Nang bumukas ang pinto nalaglag ang mga panganiya. Isa itong multimedia room. Ngunit hindi pangkaraniwan. May minibar, malaking office table, at isa pang set ng table na may 6 na monitor. Iyon ang nasa upper mezzanine. Sa lower space ay nakalagay ang sofa at isang malaking screen. "Dito ang opisina ko. Doon ako nagde-develop o minsan naglalaro din. Doon ako nakakapaglaro ng mas maraming laro at pelikula." Turo naman ni Gael sa mga gamit doon. "Ito naman. Wow," tumango ito. "Yeah, I get that a lot. This is a man cave. You can watch movies that if you want." May TV naman sa itaas. Wika naman ni Lucy. "Kung gusto mo ng mas malaking screen, maaari kang manatili dito." She walked around habang tinitingnan ang bawat sulok ng basement nito. It had a different color. Hindi katulad na nasa itaas. Mas may blues and greens ang kulay roon. Lumapit siya sa mga koleksyon nito ng mga laruan. Nakita rin niya ang larong tinuro nito sa kanya 10 taon na nakakaraan. "Do you want to play?" Tanong nito. Ang kanyang mga mata ay abala sa pagsilip ng mga lalagyan. Ngunit sinagot pa rin niya ito. "Maaari ko bang laruin ang isang ito?" Tinuro niya ang isang video game doon. Kinuha nito iyon at inabot naman iyon sa kanya. It was our video game. Once I get to play a game, kailangan ko pang magpalipas ng ilang taon para laruin siya ulit. Elizabeth is not a fan. Ayaw niyang bumababa siya rito. Pero bakit? Hindi lang talaga siya mahilig sa ganito. She likes more spaces. Medyo cramped daw dito. Napatango na lang siya rito. Kaya siguro maraming bare spaces talaga sa itaas. Ang bahay na ito ay ginawa para kay Elizabeth. Siya ba ang nag-design ng interiors nito?
Tanong niya habang sineset up nito ang laro na napili niya. She closely worked with Dalias, the club resident interior designer. Nagkaroon sila ng maraming hindi pagkakasundo. Sa huli naman ay nagkasundo rin sila. Inabot nito sa kanya ang controller. He was telling her which control to push. Ibinalik siya nito sa dati. Nagtuturo sa kanya ng laro noon. Ngayon lang, hindi na siya ang parang babae na nababahala rito. Maiiwan mo na kita, paalam nito sa kanya. Nang sundan niya ito ng tingin ay umupo ito sa likod ng office table nito at naging abala na sa laptop nito. Binasa niya ang ilang artikulo tungkol sa dito at kung paano nagsimula ang kumpanya nito. Masaya siyang nakarating kung nasaan ito ngayon. Pinaghirapan nito ang kumpanya na mayroon ito ngayon. Maaaring hindi siya ang pinakamahusay na asawang mayroon siya. Ngunit isa ito ang may pinakamahusay na boss. Ang kumpanya nito ay nakalista bilang isa sa mga pinakamaunlad na kumpanya upang magtrabaho sa Pilipinas. She looked at the screen in the front of her and no time. Hindi niya napansin ang paglipas ng oras. Pagkatapos magpadala ng ilang emails ay sinulya pa ni Gael ang kasama niya sa basement. She was busy playing the game she chose from where he is. Napapansin niya na mukhang gamay na nito agad ang larong yon. Naalala niya ang mga nabanggit niya rito kanina. He remembered how Dalias and Elizabeth argued in front of him before. It is a blessing that Elizabeth didn't want to be here. At least dito, pwede niyang palitan ang interior. He let Elizabeth take over his life. Sometimes, he doesn't agree. Pero, girlfriend niya ito. Ayaw niyang away-awayin pa siya nito. Nilapitan naman niya si Lucy nang mag-pose ito ng laro. Is the game good? Tanong niya rito. Tumango ito at ngumiti naman sa kanya. Alam mo ba kung may video game na nabibase sa mga Philippine warfare? I mean, as a soldier, I will enjoy that. Sa tingin mo? Of course, maraming pwedeng i-concept doon. You know, rebels, pirates, gangs, criminals, at base dito sa Pilipinas. Nagibit-balikat naman ito. You know, a game Filipinos can relate to. Tumango naman siya rito. As far he know, wala pang game na ganoon sa Pilipinas. Baka ito ang ideyang hinihintay niya. Hoy, gusto mo bang sumali sa pagbuo ng larong yon? Nagkamot naman ito ng batok. Sorry ha, wala akong alam sa mga game development. I'll do that. You can provide me an ideas. Nalaki naman ang maganda niyang mga mata. Totoo ba? Tumango naman siya. Ang aking kupunan ay magiging interesado sa iyong idea. Wika naman ni Gael. Napapalakpak naman ito. Sige, basta ba nandoon ka lang ha? Baka hindi maintindihan yung mga terminologies ninyo. Oo naman. Maya-maya ay hinayaan na uli niya itong maglaro. When evening came, dinala niya si Lucy sa greenhouse. Somehow, he felt lighter that he was the one she's going to the restaurant with. Nang ihatid na ang mga orders nila, ay si Kael mismo ang naghatid nito. He's actually stayed with them until they were done. Lucy will all smile while talking to the chef. Hindi niya alam kung hindi ba nito nasisense na hindi nila kailangan ng third party sa dinner na iyon. Tuwang-tuwa pa ang mga gago habang kausap si Lucy. Ang mas nagpagalit pa sa kanya, ang pagkain ni Lucy ay libre, samantalang yung kanya kailangan niya bayaran. Nilubayan lang sila nito noong paalis na sila. Kael such a good guy. Siya pa mismo yung nagluto ng pagkain natin. I wish I can cook something as delicious. Marunong din ako magluto. Mahinang bulong niya. Buong dinner nito, kausap si Kael. Pati ba naman ngayon, pauwi na sila bukang bibig pa rin nito iyon? Ano? Tanong naman ni Lucy sa kanya. Umiling-iling naman siya. Ganoon lang talaga si Kael. Feeling close, para bumalik ka sa restaurant niya. Babalik ako kung ganoon kasarap talaga ang pagkain. Dahil naglakad sila papunta roon, naglakad din sila pabalik. Nang sumulyap siya sa kanya, nakita niya kung paano ito naglalakad habang nakatitig sa buwan ang mga mata nito. Ito ay puno ng maliwanag. Bahagya itong kumikinang sa mukha niya.
Binawi niya ang tingin bago pa nito mapansin na nakatingin siya rito. Ever since I invited her back, napapansin niya kung gaano kadalas nahihila nito ang atensyon niya. Wala naman itong ginagawa. Siya lang ang nakasanayan niya sa sarili. Nang makauwi na sila at oras na para matulog, sinilip niya ito sa kwarto. Mahimbing ang tulog nito. Nag-iwan siya ng karton ng banana milk sa tabi nito. Baka magising ito. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid nito. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito na parang sinusuyo na matulog pa. Nanatili siya sa kanya hanggang sa sumilip ang araw sa mga bundok. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Naramdaman na lang niya na kailangan niya itong gawin. Napakamot pa sa ulo si Gael dahil kagigising lang niya na mapansin niyang si Lucy sa kanyang kusina na naghahanda ng kung ano. Kumakanta ito ng ilang tono at pinapanood niya ito ng ilang minuto bago lumapit dito. "Slept well?" tanong niya rito. "Yeah. Word nga eh, I did. No nightmares. Hindi ko pa nga naiinom yung gatas sa may bedside table ko." Pinanatili niya ang kanyang ngiti. Masyado pang maaga para sabihin dahil binabantayan niya ito, kaya ito nakatulog ng maayos. Tiningnan niya ang ginagawa nito. May mga nakabalot na banana leaves sa counter. "What's that for?" tanong niya rito. Ang tawag dito ay pastel. I tried them when I was in Mindanao. It's rice with shredded beef and chicken. In this case, it's chicken." Kukuha na sana siya ng isara nito ang lalagyan. "Babaonin ko ito sa gym. Nasabi ko kasi kay Ryan noon kaya kinukulit akong patikman ko siya." Isinupit na nito sa balikat ang bag at umalis na. Napahawak na lang siya sa baywang niya. Hindi man lang siya nito pinaghanda. Naamoy niya ang pagkain na ginawa nito at hindi man lang siya naalalang tirhan nito. Buti pa si Ryan, nabaunan pa. Hindi man lang siya nito tinirhan kahit isang balot. Kumuha lang siya ng kape at nagpatuloy na sa office niya. Nilunod na lang niya ang sarili sa trabaho para hindi ito isipin. Pinabalik na lang niya ito para paggaanin ang konsensya niya. Kung nakatulong man ito sa kanya na makatulog na manatili siya sa tabi nito, iyon ang pinakamaliit na magagawa niya pagkatapos sabihin sa kanya ang lahat ng kakilakilabot na bagay na iyon. Naiinis lang siya lagi. Itong nakangiti habang kausap ang ibang members. Habang kapag siya naman ay medyo reserved pa ito. He know why. He's just frustrated and he actually deserved this. Nagbalik lang ang atensyon niya sa ginagawa ng makita ang message ni Rusty sa kanya. "Iinom ako ng alak ngayong gabi." Pinili ni Lucy na magtrabaho sa kanyang silid sa bahay ni Gael noong araw na iyon. Pagkatapos ng kanyang pag-iihersisyo kasama si Ryan, ngayong umaga kailangan niyang abutin ang kanyang ulat. Hindi pa niya uli nakikita si Gael pero mukhang busy ito sa ginagawa nito. Ayaw naman niyang istorbohin ito sa basement dahil wala naman talaga siyang kailangan. Nakalimot na rin nga siya ng oras at nang makita niya ang oras ay 10:00 na pala. Bumaba siya para uminom ng tubig nang bumukas ang front door at pumasok si Rusty. Akay-akay naman si Gael. "Oh, you're here," sabi naman ni Rusty. "Ano nangyari?" Rusty went up in Gael's room and deposited him on the bed. Nag-stretch pa ito pagkatapos. "He's not usually like this. Madalas ako ang hinahatid ng lokong to. Bakit ba kayo nag-iinuman?" Nakibit-balikat lang naman si Rusty. "I just felt like drinking." May pinasubo kasi si Abby rito kay Gael na bagong concussion niya. A few shots later, has wasted. Tiningnan niya si Gael na ngayon ay naghihilik na sa kama nito. "Sige na, ako na ang bahala sa kanya." "Okay, sige. You can defend yourself naman kapag pinagtangka ang kaniya." Natawa naman siya rito. "Hindi ko akalain na gagawin niya yon. Ang sungit niya kapag lasing. Alam mo na yun, hindi ba?" Bago pa siya makasagot ay nakaalis na ito. Naramdaman niya ang pag-init ng pisngi niya. The last time Gael kissed her was when he was drunk. Totoo kaya talaga yun? Kumuha siya ng palanggana at bempo para ipampunas rito. Nang lapitan niya ito ay nakatihaya na ito.
Pumikit siya at tila nananalangin. Papalitan ko lang ng damit siya, Elizabeth. Hindi ko titingnan na matagal ang katawan niya, promise. Narinig niya ang ungol nito pero nakapikit pa rin. Tinatanggal niya ng dahan-dahan ang t-shirt nito. Dahan-dahan niyang binuksan iyon na tila nagbubukas siya ng regalo. Te, hindi mo regalo yan. Sigae lang yan. Kalmahin mo ang sarili mo. Ang katawan nito ay smooth lang at hindi mabuhok katulad ng iba. Ang abs nito ay nasa tamang posisyon talaga. Hindi niya namalayang hinahaplos na pala niya iyon. Napailing-iling siya. Te, bawal na pagnasaan yan. Sigaw ng kanyang isipan. Pinunasan na niya ito. Umuungol-ungol ito habang hinahagod niya ang katawan nito. Oras na noon para tanggalin ang kanyang pantalon. Kailangan ba talaga niyan tanggalin yon? Hindi mo ba tatanggalin ang pantalon ko? She heard a voice say. Nang balingan niya si Gael ay nakapikit pa rin ito. His voice was mixtures of grogginess and drunkiness. Gising ka na ba all this time? Tanong niya rito. Umungulang muli ito. She was convinced that he was awake all this time. Gising ka naman pala eh. Bahala ka na nga dyan. She was about to walk away when Gael grabbed her hand. Dahil hawak niya ang palanggana na may tubig ay naitapon iyon sa kanya. Gael, ano ba? Inilapag niya ang bedside table, ang palanggana pero itinuloy pa rin ito ang paghilas sa kanya. Gael, stop it! Patuloy nito siyang hinihila hanggang sa mawalan siya ng balanse at natisod sa ibabaw niya. Nagsimulang bumukas ang kanyang tamad na mga mata. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nasa ibabaw ko? Natigilan naman siya. Anong sinasabi mo? Ikaw nga itong humila sa akin. Baka nakakalimutan mo na ganitong-ganito ang nangyari kaya tayo ikinasal noon. Kumunot naman ang noo nito. Did I? Itinukod niya ang kamay sa dibdib nito. At pilit itinayo ang sarili. Pero hawak pa rin siya nito, kaya bumagsak lang siya rito. Pero naghalikan kami that time. Sa pagkakataong ito, hindi namin ginawa. Sa tingin mo, dapat ba tayo? Kahit na naiinis na siya, ay iniisip na lang niya na lasing ito. Sabi nga ni Rusty, horny ito kapag lasing. Ipaano na lang kung hindi si Elizabeth ang kasama nito? Hindi. Babalik na ako sa kwarto ko. Bahala ka na nga. Napatigil siya sa paglabas nang marinig itong tumawa. Kailan ba niya ito huling narinig na tumawa man lang? Nilingon niya ito. For the second time, that evening, napanganga ulit siya. He was standing now, his hands on his belt bucket, at nahihipnotismo siyang nakatingin dito. Bumalik na lang siya sa wisyo nang marinig niya na bumagsak sa sahig kasama ang pantalon nito. Dito sa taas, beautiful. Nang tingnan nga niya ito, nakangiti maging ang singkit nito mga mata. Ang gago, pinaglalaroan pa ata siya. I think you should change your clothes. Stop tempting me, huh? And close the door when you leave, okay? Tinignan niya ang damit niya at dahil puti iyon, tinakpan niya ang dibdib at nagmamadaling lumabas. Nang makarating sa kanyang kwarto ay sumandal siya sa pintuan niyon. Imbes na magpalit na ng damit, unti-unting gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Medyo nahimasmasan na sa kalasingan si Gael na mahagura na siya ng bimpo. Napangiti siya sa loob na mapansin niyang nag-aalangan itong buksan ang pantalon niya. Nako, napaka-inosente kong asawa. Ngayon bakit maganda ang singsing na yon? Hindi niya tinukoy si Lucy bilang asawa niya. Bakit biglang naging kaaya-aya sa kanyang pandinig iyon? Kailangan niyang i-distract ang sarili niya. Hindi mo ba tatanggalin ang pantalon ko? Tukso niya rito. Gising ka naman pala. Bahala ka na nga dyan. He held her hand to stop her from going away. Something inside him wanted her to stay. Gusto niyang asikasuhin siya nito. Ayaw niya pa itong umalis. Bakit ang presensya nito ang nagpapakalma sa kanya? She struggled but she wanted to stay her. Hindi niya natantiya at natumba ito sa katawan niya. Nang maglapat ang mga katawan nila, luminaw ang nakaraan. Naalala niya kung paanong perpektong hinulma ang malambot nitong katawan sa kanya. Naalala niya kung paano niya kagusto ang ipinagbabawal na prutas noon.
Muli kailangan niyang i-distract ang sarili niya. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nasa ibabaw ko? Anong sinasabi mo? Ikaw nga itong humila sa akin. Baka nakakalimutan mo na ganitong-ganito ang nangyari kaya tayo ikinasal noon. Mukhang naiinis na ito sa kanya. Sa totoo lang ang cute nito na mainis sa kanya. No, I'm going back to my room. Bahala ka na dyan. Nagsimula na itong maglakad papalayo nang magpa siya itong tumayo. Natawa siya sa nangyari. Naaasar talaga siya. Hinubad niya ang kanyang pantalon at nakita niya kung paano tumingin sa kanya si Lucy ng sobrang lapit. Dito sa itaas, beautiful. Ni hindi niya maitago ang mga mata sa basang sando nito. Nakikita niya ang kanyang balat sa manipis na tela. Napakaliit ng saplot na natitira para sa imahinasyon. Ramdam niya ang pag-iinit ng kaibigan. Napamura siya. I think you should change your clothes. Lalamigin ka. And stop tempting me. Okay? Close the door when you leave, okay? Muli siyang napatawa ng marahan nang nagmamadali itong lumabas. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa kaibigan niyang halos nakatayo na. Shit, kailangan niya na malamig na shower.